Okay, magandang araw po sa lahat. Tuturuan ko po kayo paano gamitin yung Epson resistor ng Epson L3210. So first natin gagawin, sa nakita nyo po sa screen, ito po yung installer or resistor ng Epson L3210. Unang gawin po is i-extract natin to. Extract all. Yan. Pag na-extract na po siya, i-open po natin yung folder ng Epson L3210. Una po tayo dito sa EDG na folder. Dito may makikita po tayong Epson resistor PH. So i-open po natin itong application. And then up po na ito yung parang error. So i-okay po natin to para makakuha po tayo ng hardware ID. So okay po natin. And then labas po tayo dito sa EDG na folder. Punta po tayo sa license. So dito sa license may keygen po dito na application. So i-open po natin tong KJ application. Then dito more info lang po tayo, then run anyway. So dito po sa keygen, dito po tayo punta sa license manager. Ito po yung license manager. So dito po mag-a-add lang po tayo ng add license lang po tayo. And then dito sa customer, fill in lang po natin to dito na portion sa customer. Add na po tayo ng DepEd. Kahit ano po yung ilalagay mo po dito. Ikaw na po bahala kung ano pong ilagay mo dito. Sa akin po DepEd at DepEd lang po. And then dito po sa hardware ID natin, Control V lang po tayo sa keyboard para ma-paste po natin yung hardware ID natin. Doon natin nakuha sa pag-open natin sa Epson resistor na application kanina. So Control V lang po tayo. So ito na po yung hardware ID, and then okay na po yan. Save na po natin. Tapos pag na-save na po natin yung license natin, dito po sa portion dito sa taas may nakalagay po na create license key. So click na po natin yung create license key, and then po may maglabas na key successfully generated in the folder. So i-okay po natin siya, and then i-close na po natin tong license manager. Tapos ito po close na din natin to. So dito may maglabas po na folder na DepEd. So dito po ito na po yung license natin. So labas muna tayo dito sa DepEd, and then dito tayo punta sa EDG. Tapos i-copy natin tong application ng Epson resistor PH. Copy po natin. And then labas po tayo dito sa EDG na folder. Punta tayo dito sa license. And then dito tayo sa DepEd na nagawa natin na license. Open po natin, and then i-paste po natin dito yung application ng Epson. And then i-open po natin siya. So ito na po yung resulta po. Yan, gumagana na po siya. Ito na po siya. Then select po tayo dito ng ating model ng Epson L3210. Okay po tayo, and then dito tayo sa particular adjustment, and then i-click po natin dito yung waste ink pad. Waste ink pad counter po, ito po. Tapos dapat connected po tayo sa printer. So ngayon hindi po ako connected sa printer. Wala pa akong printer na L3210 dito sa table ko. So ang gagawin nyo lang dito, kung may Epson kayo na printer na naka-connected sa PC, check nyo po itong tatlo, and then check nyo po. So sa akin pwede kong i-check, pero wala labas kasi wala pong Epson na printer na naka-connected. So i-check nyo po muna. Pag may maglabas na number dito, i-check nyo ulit to. Itong dalawa, i-check nyo ulit. And then, i-initialize nyo. Tapos may mag-pop up yun ng message. Susundin nyo lang kung ano yung ipapagawa sa inyo. Usually, pinapagawa sa inyo is i-off yung printer. And then, i-okay nyo yun. And then, may mag-pop up na ulit na i-on mo daw ulit yung printer. So doon na po yung process, natatapos na po yun doon. So yun lang po, at sana masunod yung video. Okay, peace out. Thank you.